Nagingit nito sa matinding galit dahil bigo na naman siyang malaman ang kinaroroonan ng asawa. Ilabas mo ang asawa ko. May diing pagkakasabi habang matalim na nakatitig sa mukha ni Clinton. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ba't nasa iyo ng mag-ina? Naguguluhang tanong nito sa akin. Nakita kong napalitan ng labis sa pag-aalala ang ekspresyon nito. Kaya ramdam kong wala talaga sa kanya si Lexi. Ilang buwan ang lumipas at hanggang ngayon hindi pa rin to nakikita. Mukhang malaking galit sa akin ng asawa ko dahil natiis niya na hindi magpakita sa akin sa loob ng ilang buwan. At ngayon natatakot akong baka sinusubukan itong kalimutan ako ng tuluyan. Nangihinang napaupo ako sa sahig. Makikita sa itsura kong imahe ng isang talunan. Stress ang inabot ko sa pagkawala ng asawa ko. Halos napabayaan kong aking sarili. Sa edad na 34, nagmukha yata akong 50 anyos. Ilang buwan na kasi akong di nag-aahit kaya humaba ng hustong bigote at balbas ko. Malayo na sa dating itsura ko na tila kay hirap abutin ng sino man. Anong ginawa mo kay Lexi? Galit na tanong sa akin ni Clinton bago ako kinuwelyohan ito. Mabilis kumilos sa mga tauhan ko at akmang lalapit sa amin, kaya kagad kong tinaas ang aking kamay. Nahinto ang paghakbang ng magtalo ngunit na natili pa rin alerto sa mga maaaring mangyari kung sakaling saktan ako ni Wilson. Pakiusap. Tulungan mo akong mahanap ang asawa ko. Alam ko makikinig siya sa'yo. Pakiusapan mo siya na bumalik sa akin. Aniya sa nagsusumamong tinig na imbes sagutin ang tanong nito. Alang-alang sa asawa ko at sa aking mga anak, kaya ko ibaba ang aking sarili, mabuo lang ang pamilya ko. Ilang sandaling tumitig siya sa mata. Tila inaarok dito ang pagkatao ko. Hanggang unti-unti naglaho ang tensyon sa katawan nito at naging seryoso ang aura ng mukha. Hindi ka matutulungan sa bagay na yan dahil maging ako'y walang alam sa kinaroroonan ng asawa mo. Mula sa gilid tahimik lang na nakamasid si Mr. James. Lumambot ang ekspresyon ng mukha dahil sa nasaksiyan niyang labis sa paghihirap ng kanyang amo. Patawad anak, ngulit sa paglagay ko'y mukhang sisira sa ating mga pinag-usapan. Aniya sa isipan at isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Humakbang to palapit kay Cedric at tuminto sa mismong harapan nito. Nagangat na mukha si Cedric at tumitig sa mga mata ni James. Young master, tumayo ka dyan. Dahil hindi matutuwa sa senyorita kung sakaling makita ka sa ganyang kalagayan. Halina't hinihintay ka na ng iyong asawa. Nakangiting wika nito na siyang kinaliwanag ng mukha ni Cedric. Parang batang nagmamadali itong tumayo, inayos ang sarili. Nabilis na tinungo ang sasakyan. Bilisan mo, James. Naiinip na sigaw ni Cedric na tila hindi makapaghintay na masilayan na magandang mukha ng kanyang asawa. Hoy Hilton, hindi ka man lang ba mag-aayos ang sarili mo? Mukha ka ng tatay ni Lexi. Nangaasar na sabi ni Clinton dito. Nagdilim ang mukha nito dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Shut up! Pagkatapos niyon, mabilis na sumakay sa loob ng sasakyan. Bumalik na ang dating sigla ng mukha nito. Malayo na sa nakakaawang aura nito kanina. Lihim na napangiti si James dahil ramdam niya kung gaano nito kamahal ang asawa. Chloe's POV. Kay bangot, kay kinis ng iyong balat, nakakagigil ka. Anas na matandang lalaki nakapatong sa ibabaw ng aking katawan. Ilang beses na ba nitong inangkin ang aking katawan? 1, 2 o 3 beses? Marahil hindi lang. Kung tutuusin, nakakatamad ang partner ito pagdating sa kama, pero sa laki ng binabayad niya, pinagtsatsagaan ko na lang. Ilang sandali pa umalis to sa aking ibabaw at humiga sa gilid ko. Pinarap niya ako sa kanya at mahigpit na niyakap ang payat kong katawan. Pabagsak na humiga to sa aking tabi bago niyakap ang aking katawan. Inawi ko ang braso niyang nakayakap sa bewang ko at saka bumangon para linisan ang sarili. Kailangan mo nang umuwi at siguradong hinahanap ka na ng asawa mo. Seryoso kung saan. Magkita ulit tayo dito bukas? Pagkatapos sabihin yun, tumayo na to't dinampot ang itim nitong jacket. Mula sa bulsa ng jacket, nilabas ang isang puting sobre, binaba sa ibabaw ng kama. Kagad kong dinampot yun at sinilip ang laman. Napangiti ako na makita ang isang bungkos ng pera. Simula lisanin namin ng lunsod, tuluyan na kami naghirap dahil nagkasakit si mommy. Naubos ang savings ko maging pinagbentahan ng kondo. Natuklasan ko rin na kaya pala hindi ako matanggap sa trabaho, naka-blacklist pa ng pangalan ko. Isang tao lang ang may kakayang gawin yon sa akin at yon ay si Lexi. Dala na matinding kagipitan natuto akong kumapit sa patilim. Ika nga easy money at dahil bata pa ako at sariwa, pinagagawan ako ng mga kalalakihan. Nagkataon ng mga nag-cruise sa landas namin ng ninong Arthur ko na halos 30 years ang agwat ng edad sa akin. Pasekreto ang aming pagtatagpo dahil may asawa ito.
Sa ngayon ay ibinabahay ako nito pero kailangan ko pa rin umuwi sa bahay dahil walang mag-aalaga sa aking ina. Tumayo na ako at nagbihis bago sinilid sa loob ng bag ang perang bigay nito. Huwag ka nang pupunta pa sa kung saan. Diretso agad ng bahay. Seryoso niyang bilin sa akin. Chloe? Marain niyang tawag sa pangalan ko na may halong banta. Oo na. Huwag ko lang malalaman na nakikipagtagpo ka sa ibang lalaki. Kung di marilintikan ka sa akin, nagkakaintindihan ba tayo? Mapang-angkin itong sabi habang mahigpit ang hawak sa braso ko. Ano ba? Hindi porket binigyan ako ng pera, malayo mo nang ginagamit ang katawan ko. Pwede mo na rin pakialam ang buhay ko. Naiinis sa sagot ko sa kanya dahil sa lahat ng ayoko ay ang paghihigpitan ako. Nakita ko ang pagdilim ng mukha nito at nagulat ako nang bigla niyang samparin ang kaliwang pisngi ko. Nagangat ako ng mukha habang hawak ang nasaktang pisngi. Binalot ng takot ang puso ko na makita ko ang galit nitong mukha. Naparunok ako habang nakatitig sa matapang niyang mata. Kung anong sinabi ko, susundin mo, nagkakaintindihan tayo, Chloe? Malumanay niyang saad pero may diin ang pagkakasabi. Parang isang maamong tupa na marahang akong tumango bilang tugon sa sinabi nito. Good! Hindi ka masasaktan kung susundin mo lahat ng sasabihin ko. Oras na kailangan kita, gusto ko nandito ka kagad. Nagkakaintindihan ba tayo? Sagot! Bulaw nito sa akin. Napaigtad pa ako sa gulat at marahil dala na rin takot sa kanya. Oo. Nauutal pa ako sa pagsagot. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa sinabi nito bago siya humiwalay sa akin. Dinampot ang bag at tuloy nang lumabas ng kwarto. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan. Di ko na malayan halos din na pala ako humihinga, dala na matinding takot. Malungkot na lumabas ng bahay at tinungo ko na paparadahan ng aking sasakyan. Saan ka galing, Chloe? Mom, nag-straight po kasi ako sa trabaho kaya hindi ako nakauwi. Kailangan kasi natin ang pera para sa gamot mo at para na rin sa panggastos dito sa bahay. Malumanin ang sagot niya sa ina. Mom, matutulog muna ako. Wala pa kasi akong tulog eh. Aniya bago mabilis na likuran ang ina. Tahimik namang pinagmasdan ni Cynthia ang anak hanggang sa tuluyan na tong nawala sa paningin. Baka sa mukha ng anak ang matinding pagod dahil kapansin-pansin ang pangangayayat ng katawan nito. Isa-isang nagunahan sa pagpatak ng luha mula sa mata ni Cynthia dahil sa matinding habag para sa kanyang anak. Hindi siya tanga para hindi maunawaan ang nangyayari sa anak niya. At labis niyang sinisisi ang sarili. Hindi ganitong klase ng buhay ang nais ko sa aking anak. Kasalanan kong lahat ng to. Ngayon wala ako magawa dahil isa na ulang ang inutil at pabigat sa aking anak. Ano niya sa sarili. Biglang nawalan ng lakas ang kanyang tuhod. Napalahod siya sa sahig. Hindi niya nakinaya ang matinding emosyon at tuloy na napahagulhol ng iyak. Dama ang matinding pagsisimula sa kanyang pagtangis. POV ni Lexi. Sa pagmulat ng aking mata, wala ako ibang makita, kundi ang madilim na kwarto na aking kinaroroonan. Bumangon ako, tinungo ang banyo. Nagsimulang maligo nang hindi binubuksan ng ilaw. Sa loob ng ilang buwang para mamalagi ko sa loob ng kwartong to, nasanay ng aking mga mata sa dilim. Pagkatapos maligo, hinagilap ko ang aking bestida na nakapatong sa ibabaw ng lababo. Hinayaan kong nakalugay ang aking basang buhok. Lumabas akong walang sapin sa paa. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ko kaya wala na akong ginawa kundi matulog maghapon. Bumaba ako ng hagdan at tinungo ang kusina. Patuloy lang ako sa paglalakad na hindi bumabangga sa mga gamitan sa aking paligid. Sapagkat kabisada kong lahat ng pasikot-sikot dito sa buong kabahayan. Mag-isa lang ako dito at wala akong kasama, kahit na isang katulong. Tanging si Tatay James ang namimili ng lahat ng mga pangangailangan ko dito sa bahay. Madalas na isama din niya ang mga anak ko dito nang hindi nalalaman ng aking asawa. Sa totoo lang, namimiss ko lang asawa ko at hinahanap-hanap ko rin ang kanyang amoy. Kaya matinding pagpipigil ang ginagawa ko sa aking sarili para lang wag magpakita sa kanya. Pagkatapos uminom ng isang basong gatas, hinugasan ko muna ang mug bago bumalik sa aking kwarto. Bakit na sana ako ng hagdan na biglang may pumulupot na dalawang matigas na braso sa aking bewang, tsaka mahigpit na yumakap ito sa akin. Ramdam ko matinding pananabik nito mula sa kanyang yakap. Sa pagangat ng aking mukha sa malubong, ang mapanuksong labi at isang mahabang halik na ginawad niya sa akin. Naramdaman ko ang balbas itong tumutusok sa aking balat, kaya bahagyang nagusot ang mukha ko. Pakiramdam ko matatanggal na yata ang mga labi ko dahil pinanggigigilan niya ito ng husto. Halos hindi ako makahinga dahil sa higpit ng yakap niya sa akin. Akalain mong ilang dekada na kaming hindi nagkikita? Sweetheart, patawarin mo na lang ako. Pangako hindi ko na ulitin. Please,
Bumalik ka na sa akin. Nagsusumamo niyang saad habang nakahawak ang dalawang para dito sa magkabilang pisngi ko. Habang ang noo naman na ito ay nakalapat sa aking noo. Hindi ko kaya kapag nawala ka na sa akin, please. Naipikit ko ang aking mga mata nang tumama sa mukha ko ang mainit na hininga nito. Hindi ako nakasagot at nanatiling tahimik kung tramdam ko ang tensyon sa kanyang katawan. Sweetheart, sagutin mo. Malungkot na utos niya sa akin na tila hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Imbes na magot, kinapa akong kanyang mukha at kinulong to sa aking mga palad. Tumingkad ako upang halikan to sa labi. Magaang lumapat ang labi ko sa bibig nito, ngunit kinabig niya ang bato ko at pinailalim pang halik. Buong pananabik na pinagsaluhan namin ng isang matamis na halik. Nang mga oras na to, kahit hindi ako magsalita, batid kong nararamdaman din niya na maging ako, nangungulila sa kanya. Napasingap ako nang biglang umangat ang pangako mula sa sahig, kaya pumulupot ang hita ko sa kanyang balakang. Humakbang siya paakit ng hagdan at labis ako nagtataka. Ba't di man lang ito napatid sa mga baitang na hagdan? Parang tulad ko'y sanay na rin tong kumilos sa dilim. Piniit niyang saradura ng kwarto para buksan ang pinto habang patuloy kami sa paghahalikan. Maingat na hiniga niya ako sa malambot na kama, tsaka pumatong sa aking ibabaw. Pinaliguan ng halik ang buong mukha ko habang masuyong hinahaplos ang kamay ng kabuuan nitong aking katawan. Ilang sandali pa'y gumagapang ang labi niya pababa sa aking leeg at halos tumiyad ang katawan ko dahil sa matinding kiliti na dulot ng balbas at bigote nito. I really miss you moaning for me, sweetheart. I love you so much. Madamdaming pahayag na siyang kinatigil ko, habang patuloy sa paggapang ang mga labi nito pababa sa aking dibdib. Di ko alam ba't masyado ako emosyonal ngayon hanggang tuluyan ang pumatak ang mga luha ko. I love you more than my life, Cedric. Emosyonal kong sagot. Mabilis kong pinagpantay ang aming mga mukha at marin akong hinalikan sa labi. Puro ng pananabik na tinagon ko ito at masuyong hinaplos ang katawan. May pagmamadaling hinubad ang aming mga kasuotan. Mapusok na inangkin ng isa't isa, at sa bawat masayaran ng labi nito ay tila nagiiwan ng malit na apoy sa aking balat kaya tuluyang nagising ang matinding pagdanasa sa aking katawan. Sweetheart, can you please next time mag-shave ka naman? Hinihingal kong bilin. Sorry, excited kasi ako makita ka kaya hindi na ako nakapag-isang sarili. Aniya sa pagitan ng malalim na paghinga. Ilang sandali pa ay bigla nitong pinagpalit ang aming pwesto. Naging marahas ang sumunod na ginawa nito. Ilang segundo pang pinalipas sa aking ibabaw bago hingal na binagsak ang katawan sa aking tabi. Kinabig pa ako nito palapit sa kanyang katawan bago mahigpit na niyakap. Huwag mo nang uulitin na umalis. I swear, sweetheart, baka tuluyan na ako masiraan ng bait. May hinampong saad nito habang dinadampian ng isang banayad na halik ang pisngi ko. Sino ba naman kasing hindi may inis sa'yo? Excited kami naghihintay ng mga anak mo sa'yo tapos dalating ka hating gabi. Lasing pa? Hindi ko sukat akalain ako masusurpresa ng gabing yon dahil mag-asawang sampal ang inabot ko sa'yo. Aniyang may bahid ng sama ng loob. Nanatili siya nakayakap sa akin habang patuloy na hinahalikan ako sa sentido. Next time hindi na kita susurpresahin. Nakakatakot ang surpresahin ka eh. Aniya sa malamanin na tinig, ngunit natawa lang ito sa aking sinabi. Sorry na, sweetheart. Hindi ko kasi makontrol ang galit ko kapag nilalaman na matinding selos ang puso ko. Aniya sa tonong tila nakokonsensya. Nagangat akong mukha tumitig sa mukha nito. Nakala mo naghihintay ng paliwanag mula sa kanya. Nang araw kasi yon nakita kay ni Wilson na magkayakap habang karga ninyo ang mga anak natin. Ramdam ko na parang nahihiya ito sa kanyang ginagawa. Cedric, nang umalis ako ay natuklasan ko na buntis ako. Wala kaming relasyon ni Clinton. Siya ang tumayong kapatid para sa akin at bilang tatay ng ating mga anak noong mga panahong wala ka sa tabi ko. Paliwanag ko sa kanya. Nagsimulang pumatak ang mga luha ko dahil binalat na matinding emosyon ang puso ko. Patawarin mo ako kung iniwan kita noon dahil nasaktan ako na makita kayo ni Chloe na magkapatong at pareho ng walang suot. Sa loob ng hotel, magsisiman ako sa ginawa kong pang-iiwan sa iyo. Huli na dahil hindi ko na maibabalik pa ang lahat. Pareho tayong nasaktan at nagdurusa sa mga nangyari. Naluluha akong pahayag. Napagtanto ko na inosente ang aking asawa sa lahat ng mga nangyayari at labis ako nagpapasalamat dahil kahit kailan. Hindi ako sinukuan nito. Nakaramdam ako ng awa para sa aking asawa. Ngayon ko natuklasan kung gaano ko nito kamahal. Wala sa loob na napangiti ako bago niyakap to na mahigpit. Hinalikan ko to sa kanyang dibdib sunod sa labi nito. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli. Nakangiti kong saad habang masuyong hinahaplos ang likod nito.
Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito at malambing na niyakap ako. Muli niyang hinalikan ng mga labi ko kaya buong puso ko itong tinugon. Salamat mahal. Pangakong babawiin natin ang 2 taon na nasayang. Pagkatapos sabihin yon, bigla itong pumatong sa ibabaw ko at masuyong hinalikan ng aking labi.